Magandang gabi ulit sa inyong lahat, mga Magandang kapatid. gabi po. Welcome po. Sige, batiin natin ng good evening ang ating mga kapatid. Ayan. So, nasa ika-18 linggo na tayo sa karaniwang panahon. At sa ating mga pagbasa sa linggong ito, tayo nagagalak sapagkat ipinapahayag sa atin na yung pag-aalaga sa atin ng Diyos, yung pag-aalaga na tayo ay binibigyan niya ng pang-araw-araw na pagkain, ika nga. At itong pagkain na ito ay sinasabi na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yan ay walang iba kundi si Kristo. Opo, kasi alam naman natin na tayong mga tao, we have that tendency na talagang nagugutom tayo physically. No? Kagaya ngayon, anong oras na? 6:47. Di ba, anong oras kayo naghahapunan? Sister, anong oras ka naghahapunan? Ha? 10. Talagang late ka na naghahapunan. Ha? Hindi ba pangalawang hapunan na yan? Usually, ano ba yung oras ng hapunan? 7, 7:30, 8, no? Kung ikaw ay, ka-Arabo, mga ganun, 10, 11, no? Pero yun nga, tayong lahat ay nagugutom physically. Kaya kailangan natin ng pampabusog. So, hindi natin maikakailayan. Pero ngayon, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, sabi niya, ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw. Totoo ba to? Siguro sasabihin, kasi alam niyo po, meron po kasing isang tinatawag na branch ng theology, yung liberation theology. Kasi yung liberation theology, ginawa yan ng ibang mga pare. Especially yung mga against doon sa pagpapalakad ng government, etc. Kasi yung sa liberation theology, sinasabi ng ibang pare, kailangan munang busugin ang sikmura ng tao bago siya manalangin. Naranasan niyo ba yan? Na kapag kayo gutom, hindi kayo makapagdasal. Di ba? Sino nakaranas po niyan? O hindi kayo nagdadasal siguro, no? Pero totoo po yun, ha? Kasi sa amin, no, minsan kami yung community prayer. Kasi sa mga pare may community prayer. Talagang, minsan nagtutunugan din siya namin. Krok, 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 krok. Tapos nagtatawanan kami. So, ibig sabihin, meron talagang pangangailangan ng katawan natin. And that is the physical food. Yun yung pagkain dapat bumusog sa atin. Pero, di ba nabanggit ko yung liberation, kaya hindi yan naging sikat sa Catholicism. Paano na lang yung sinasabi ng Panginoon dito? Alin ba ang mas mahalaga? Physical nourishment o spiritual nourishment? Sige, botohan tayo, ha? Sino po ang may sabing ang dapat munang unahin physical nourishment? Siyempre, nahiya kayo, no? O sino may sabing spiritual nourishment? Di ba? Hindi kayo makapag-decide. Hindi pwedeng hindi nagdi-decide. Whether ikaw ay oo o hindi. Hindi pwedeng nasa gitna. Ang tawag doon sa mga taong nasa gitna, sigurista. Ay, hindi ho tayo dapat maging sigurista kapag ang pinag-uusapan natin ay pananampalataya. Kasi pinag-uusapan po rito, pananampalataya po eh. Di ba? Kaya nga ang sabi ng mga tao sabi ni Jesus, sinusundan nyo lang naman ako kasi hindi naman kayo talaga nananampalataya at naniniwala sa mga ginawa kong milagro. Sinusundan nyo ako kasi kayo na
nabusog at kumain. So first and foremost, tayong mga Kristiyano, dapat yun munang spiritual na pangangailangan. Alam niyo kung bakit? Kasi po pag tayo'y nabaling talaga dun sa physical nourishment, ika nga, o yung pangangailangan na material, no? Minsan o madalas, nakakalimutan talaga natin na Diyos ang may gawa ng lahat ng ito. Di ba? At kapag tayo ay, sabihin na natin, nasanay doon sa mga material na bagay, pagkain, lahat ng pangangailangan, damit, etc., nakakalimutan natin na may Diyos minsan. Minsan nga, madalas eh. Kailan mo lang maaalala ang Diyos? Kapag wala nang kinakain mo, kapag wala ka nang maisuot, kapag wala ka nang, di ba, lahat ng pangangailangan. Iyon ang sinasabi ng Panginoon. Kung uunahin natin yung ating katawan, no, kaysa sa kaluluwa, paano na yan? Meron nga akong isang pagpapatunay nung ebanghelyong ito. Merong naninirahan doon sa isang lugar, isang magandang bahay at may pamilya. Isang barong-barong na nandun sa tabi. Kasi uso yan, di ba? Nakapunta na ba kayo sa yung Alabang Village, tsaka yung Alabang Gilid? No? Magkaiba yan ang buhay eh. Doon sa malaking bahay, lahat meron sila, magandang kotse, malaking bahay, lahat ng pangangailangan nila andun, masarap na pagkain. Doon sa barong-barong, may pamilya rin. Simpleng buhay, kasi siyempre nga, pag ganun yung buhay mo. Pero alam nyo ang pagkakaiba? Yung mahirap, o yung nasa barong-barong, pag kumakain sila, kahit tuyo ang ulam, ang saya nila. At minsan nga, wala. Pero ang saya, nagtatawanan sila, nagkukwento. Doon sa malaking bahay, masarap nga yung ulam, minsan walang kumakain. Alam niyo na ibig sabihin? Yung parents, nasa trabaho, etc., nasa sosyalan, yung mga anak, nasaan? Nasa galaan, gimmick, etc. O kaya minsan may kumakain pero nag-iisa. Doon sa barong-barong, hindi sila kumakain na nag-iisa hanggat hindi sama-samang naroroon. Anong ibig sabihin nito? Pag ikaw talaga ay naniniwala na ang Diyos ang nagpo-provide ng mga bagay na pangangailangan mo, hindi ka malulungkot eh. Hindi ka maiinggit. Alam niyo yung mga taong nahirati o nasanay sa material na bagay, ang lagi nilang nararamdaman, inggit, ganid, yung makasariling pamumuhay, ayaw magtiwala sa kapwa. Kasi, siyempre, pag mayaman ka, lahat gagawin mo. Bakod, meron pang barbed wire, meron pang kuryente. Diba? Pag simple yung buhay mo, kasi you're always thinking of spiritual first, hindi mo hayaan na kung sinong pumasok sa bahay mo, di ba? And that is the things that God wants us to have. Ngayon ang tanong, di Father, hindi na namin kailangan magtrabaho. Di Father, hindi na namin kailangan magsumikap. Hindi naman yun ang sinasabi ni Lord. Di ba meron tayong kasabihan, nasa Diyos ang awa. So we have to do our things also according to our faith. Kung ikaw ay magtatrabaho, magninegosyo, usong-usong ngayon yan, online, di ba? O mura lang, yan. 80 lang, bagay na bagay sa ito. Kung nagnenegosyo ka at ikaw talagang nagtatrabaho, dapat iniisip mo, sapat lang yung pangangailangan mo. Huwag ka nang mag-isip ng higit pa ron. Kasi kami may negosyo rin eh. Sabi ko nga dun sa nangangasiwa ng negosyo namin,
Huwag na huwag mong pagagalitan lahat ng iyong mga trabahador. Kapag pinagalitan mo yan, papatayin ka ng mga yan. No? Anong ibig sabihin? Nanakawan ka, etc. Kailangan the good relationship will always be there. Yun ang itinuturang spiritual things for all of us. Pag tayo nasanay sa spiritual na pamumuhay, whether we want to have kahit magiging sapat na sa'yo kung ano yung nasa sa'yo. Hindi ka na mag-iisip ng sobra-sobra para, di ba sabi nga natin, ang sobra dapat ipamahagi. Yung sobra sa'yo dapat isinishare sa bawat isa. And that is the teachings of Christ for all of us. Kaya ho tayo naririto sa misa because we want to have a meal. Yung salo-salo na pinagsasaluhan natin na tinapay ng buhay. Si Kristo mismo. At yan ang itinuturo niya sa atin. Kaya nga sabi ng mga ano pong dapat namin gawin para maganap namin ang kalooban ng Diyos? Sabi ng mga Israelita. Sabi ni Jesus, isa lang ang inyong gagawin. Tanggapin ninyo ang isinugo ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. I think, mga kapatid, ito talaga ang problema natin. If Christ really reign in our hearts, kung si Kristo talaga ang Diyos ng bawat isa, at kung hindi yung mga iba-ibang Diyos na mayroon tayo, kung si Kristo talaga ang nagahari sa atin, wala na hong gulo Wala na hong magugutom. Wala na hong maghihirap. Sapagkat bubuksan ni Kristo ang ating isip, ang ating puso para sa ating kapwa. At yan ang ginawa ni Jesus. Kaya niya ibinigay ang sarili niya, hindi para sa kanyang kasikatan, kundi ibinigay niya ang sarili niya para mabuhay ang lahat. Kaya mga kapatid, sana po, ito po yung maging natin, pamantayan sa buhay bilang mga Kristiyano. Yes, we need material things. Pero hindi dapat doon nakatutok at nakatuon ang isip at puso natin. Higit sa lahat, ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Pag ito po ang nangyari, sabihin na natin, magiging matagumpay ang buhay ng mga Kristiyano. So, God bless us all, mga kapatid.